Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng SSS Maternity Notification or MAT1. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang ss.gov.ph. And then i-click lang natin itong create a my.sss account or login. At pagkatapos dito, i-click nyo na lang po itong login. At mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng user ID at password. And by the way guys, kung wala pa kayong user ID at password, may video na po akong ginawa kung paano magkaroon ng user ID at password online. So ilagay nyo na lang po dito at kung meron na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong sign in. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So kadalasan sa inyo, itong one-time pin through SMS lang yung makikita ninyo. Baka magtaka kayo bakit may time-based one-time password na nakalagay sa akin. By the way, kung gusto nyo gumawa ng time-based one-time password para hindi nyo na kailangan ng OTP sa inyong cellphone number, may video na po akong ginawa dyan kung paano gumawa ng time-based one-time password. At para naman sa mga nahihirapang mag-login dahil nawala yung mga cellphone number nila, may mga videos na rin po akong ginawa kung paano mag-login kahit nawala yung cellphone number ninyo. So i-click nyo na lang po itong Get PIN. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so kung ano yung OTP na marireceive ninyo sa mga cellphone number ninyo, yun po yung ilalagay ninyo dito. So kagaya niyan, 063824, so ito yung OTP na na-receive ko, so ito yung ilalagay ko dito. At kung okay na, i-click nyo na po itong login. At may makikita po kayong data privacy notice dito. So basahin nyo na lang po lahat yan, scroll down nyo na lang po. At pagkatapos dito sa baba, may makikita po kayong I agree. So i-click nyo na lang po yan. At mapupunta na tayo dito sa homepage ng ating SSS online account. At dahil sa gusto nating mag-apply ng maternity benefit or notification or yung tinatawag natin na MAT1, so hanapin at i-click lang natin itong maternity benefit. So ito po yon. And then mapupunta na tayo dito sa pag-a-apply ng SSS Maternity Notification. So dito ang unang fill upan natin ay yung expected date of delivery or yung EDD na tinatawag. So dapat nakapagpa-ultrasound na kayo kasi sa ultrasound makikita nyo na po yung EDD or expected date of delivery ninyo. So sa mga nagtatanong paano daw kung hindi yun ang talagang petsa na nanganak kayo. So ang sagot dyan, wala pong problema. For example, naglagay kayo ng June 5 tapos June 6 or 7 na kayo nanganak, wala pong problema yan. Okay lang yan kay SSS kasi nakalagay naman dyan expected. So, expected date of delivery. So, hindi talaga yung exact na date kayo manganganak. So, expected date lang. So, okay lang na sumobra or kumulang kasi notification pa lamang to kay SSS. I-inform lang natin si SSS na buntis kayo at mayroon na kayong expected date of delivery. At make sure na meron kayong hulog sa inyong qualifying period. So sa mga nagtatanong kung ano ba yung qualifying period. So ito po yung qualifying period. So for example, manganganak kayo ng nasa July, August, or September ng 2025. So make sure meron kayong hulog na at least 3 months sa mga buwan ng April 2024 hanggang March 2025. So dapat meron po kayong hulog ng at least 3 months sa mga buwan na yan. So kung maganda, umabot kayo ng 6 months para malaki-laki yung makukuha ninyo. Pero kung 3 months lang yung hulog ninyo or 4 months, pwede na pasok na rin kayo dyan at may makukuha na rin kayo. At para naman sa mga October, November at December ng 2025 mga nganak, dapat meron kayong hulog ng July 2024 hanggang June 2025. So, ang maximum na pwede nyo makuha ay 70,000 to 80,000. So, may video na rin po akong ginawa dyan kung paano ninyo makukuha yung 70,000 to 80,000 na maternity benefit. And by the way guys, ang pag-a-apply pala ng SSS Maternity Notification ay para lang po sa mga self-employed at voluntary. Hindi po siya pwede sa mga employed kasi kapag employed kayo, yung employer ninyo mismo yung mag-a-apply. So, dapat yung ipaalam sa mga employer ninyo na buntis kayo at dapat mag-apply na kayo ng SSS Maternity Notification or yung tinatawag na MAT1.
So ulitin ko, para ito sa mga voluntary at self-employed. And make sure meron kayong hulog ng at least 3 months sa inyong qualifying period. And make sure nakapagpa-ultrasound na kayo para meron na kayong EED or expected date of delivery na makukuha. So dito kayo nang bahalang pumili kung anong buwan, anong petsa at anong taon kayo manganganak or yung expected date of delivery ninyo. So kagaya niyan, June 5, 2025 yung nilagay ko na EED or expected date of delivery. So pagkatapos niyan, punta na tayo dito sa baba. So may tanong dito, do you want to allocate a portion of your maternity leave credits? So nasa sa inyo na po yan kung gusto ninyong mag-allocate sa ibang tao or sa papa ng anak ninyo. Pwede nyong i-click itong yes, I want to allocate, which shall be deducted from my SSS maternity benefits. So, i-deduct nila kung may i-allocate kayo na tao. So, nasa sa inyo na po yan. Kung i-click nyo itong yes, so fill upan nyo lahat kung ilang days, yung last name, first name, extension name, at yung middle name. Tapos pumili kayo dito sa baba ng relationship. So kayo nang bahalang mag-fill up dyan. Pero kung ayaw nyo naman, gusto niyo buo yung makukuha ninyong SSS maternity benefit, so i-click nyo po itong no. I want to avail the full SSS maternity benefit. So syempre kadalasan ito yung kinukuha nila. Ina-avail nila yung full na maternity benefit. So kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na kayo dito sa step 2. So may makikita kayong reminder dito, pero about naman to kung mag-allocate kayo ng ibang tao. Pero kung hindi kayo nag-allocate at gusto niyo makuha yung full amount ng SSS maternity benefit, so proceed na tayo dito sa baba. So i-click na natin tong box katabi ng I agree para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng maternity notification sa SSS. Tapos may makikita kayong date dito, tapos meron din kayong makukuhang transaction number. So mas maganda i-screenshot nyo po to kasi magagamit nyo po yan balang araw yung transaction number na nandyan. At kung okay na, i-click nyo na po itong done. At pagkatapos may makikita na kayo dito sa inquiry. So kung nakikita ninyo, nandito yung transaction number ninyo at yung date. Tapos may nakalagay na status dito na submitted. At pagkatapos mga ilang minuto lang, may marireceive po kayong email na kagaya nito. So maternity notification, submission confirmation. So nandito yung pangalan ninyo, tapos may nakalagay dito na successful daw yung pag-submit ninyo ng SSS maternity notification kay SSS. Tapos nandito ulit yung transaction number ninyo at yung expected date of delivery. So mas maganda i-screenshot nyo na lang to para may copy kayo. So ganun lang po kadali mag-apply kasi notification pa lamang to. Kasi i-inform nyo pa lang sa SSS na manganganak kayo sa expected date na nilagay ninyo. So pwede kayong mag-apply ng MAT1 guys kahit wala pa kayong disbursement account na nakaregister. So sa next video ko ipapakita ko sa inyo kung paano mag-apply ng MAT2.